tama. Naglilingkod ng tama. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, City State Properties and Management Corporation, Vista Hotel, Manila Grand Opera, City State Tower Hotel, City State Asturias Hotel Palawan, Eternal Gardens, Eternal Plans, Eternal Crematory Corporation, Eternal Plans, Mortuary and Chapel Services, Asian Security Services, and Investigation Agency, Eastern Defender Security and Services Inc. at ng Red Falcon Detective Agency Inc. Todo balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide! Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, City State Properties and Management Corporation, Vista Hotel, Manila Grand Opera, City State Tower Hotel, City State Asturias Hotel Palawan, Eternal Gardens, Eternal Plans, Eternal Crematory Corporation, Eternal Plans, Mortuary and Chapel Services, Asian Security Services, and Investigation Agency, Eastern Defender Security and Services Inc. at ng Red Falcon Detective Agency Inc. Todo balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw na po ngayon ng Biyernes at ngayon ay August 15, 2025. At oras na rin po natin programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, ihatid po namin sa inyo ang mga balita sa ating bansa at sa ibang dagat. Ganyan po pagtalakay natin sa ating mga lokal na balita. Kami po niyang mga tagapagbalita sa ngalan po ni Caron Liway. Ako po si Susan Valdez daw. Kasama natin si Ka Edwin Inong. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Dilima ni Res Bacan, mga piskal ng DOJ. Todo Balita. BSP inekes mga e-wallet sa online sugal. Todo Balita. Palasyo kay Magalong ebidensya sa flood control, scam, ilabas. Todo Balita. Balita sa ibang dagat, 40 sibilyan patay sa Sudan o pinatay. Todo Balita. Pinatay sa Sudan.
Todo Balita. Sa ating mga balitang lokal, LGU Bayambang wagi muli bilang provincial model LGU implementing 4Ps. Todo Balita. Pagkilala sa Pangasinan State University Alamino, si Pinagdiwang ay ikalabindalawang araw ng pagkilala. Todo Balita. Manny Pacquiao sa ating balita sports. Manny Pacquiao bet kasapakan si Hervonta Davis sa 145 pounds. Todo Balita. At ngayon sa detalye natin mga balita. Formal nang naghain na reklamo sa Department of Justice si Mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima laban sa ilang piskal ng ahensya. Batay sa complaint na inihain na Atty. Dino de Leon, ang mga nireklamo ay sinampa ng kasong grave misconduct at gross ignorance of the law. Ayon kay ML Party List, patuloy pa rin naman ang hinahabol ng mga piskal ang kaso ni de Lima kahit na siya ay naabsuelto at na-dismiss na ito sa korte. Dagdag pa rito, sinabi pa ni De Leon na noong July 23 ay naglabas ng memorandum sina Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya at Prosecutor General Richard Fadulon na nag-aatas sa mga piskal ng DOJ na iatras ang motion for reconsideration na dati nilang inihain. Iginit ni De Leon na dapat maimbestigahan ang mga piskal na umano'y umabuso sa kanilang kapangyarihan. Samantala, nanawagan ng Malacanang kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong na tumulong sa pagsisiyasat ng gobyerno sa mga maanumalyang flood control project sa pamamagitan ng pagsusumiti ng mga ebidensya sa mga taong sangkot sa scam. Gayunman, hindi naman konforme ang Malacanang na si Magalong mismo ang mamumuno sa naturang investigasyon. Kung ano man po ang may tutulong ni Mayor Magalong, mas maganda po na ito ay mailahad niya sa Pangulo, git ni Palace Press Officer Claire Castro nitong Huwebes, Agosto 14. Nauna rito ay nakapanayam, sa isang panayam, sinabi ni Magalong na parang may sindikatong kumokontrol sa mga kontrata ng flood control project ng gobyerno. Binagit ni Magalong na kontrolado ng mga politiko, kabilang ang mga mambabatas ng flood control project dahil sila ang nagpapatibay ng budget bawat taon. Hindi naitago ni Senador Rodante Marcoleta ang kanyang pagkainis kay Vice Ganda matapos banggitin ng host actor ang kanyang pangalan sa isang concert kamakailan. Sa joint hearing ng Senado sa online gambling nitong Huwebes, binanggit ni Marcoleta ang ginawang pagdawit ni Vice Ganda ng kanyang pangalan sa isang concert na umano'y inisponsoran ng mga gambling firm sa Araneta Coliseum noong Agosto 8, 2025. Pati po ako ay kanyang dinawit, nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Natawa po at siguro naman naging successful siya. Napatawa niya si Senator Grace po, pahayag ni Marcoleta na kilalang supporter din ni dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte. Matatandaan na pinutakti ng batiko si Vice Ganda mula sa mga supporter ni Duterte matapos niyang banggitin na nothing beats a jet ski holiday right now from Manila to the West Philippine Sea by jet ski. Get unlimited water bombing from Chinese vessels and a free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to DDS o Die Hard Duterte supporters only. Pink allowance and BBMs are prohibited. Dagdag pa nito. Inilabas ng WR numero ang pinakabagong survey para sa karera sa pagkapangulo sa 2028 elections.
Batay sa survey ng WR numero, si Vice President Sara Duterte ang pinipiling kandidato. Mangalawa sa survey, si Senator Raffy Tulfo na may 23%, habang nasa ikatlong pwesto si dating Pangulong Leni Robredo na may 9%. Samantala halos 19% ang naipamahagi sa 6 na iba pang kandidato. Senator Amy 7%, dati Senador Manny Pacquiao 5%, Robin Padilla 5%, Senator Rizon Tiveros 1%, at Speaker Romualdez 1%. Meron namang 40% na hindi pa nakapagdesisyon kung sino ang kanilang iboboto. Nakatanggap si Tiveros ng 1.4%, mas mababa ng 0.9% sa rating na kanyang nakuha noong Abril 2025. Una ng binansagan ni dating Senador Antonio Trillanes Ontiveros bilang pinakamalakas na kandidato ng oposisyon laban kay VP Sara sa eleksyon sa 2028. Ayon pa kay Trillanes, subok na ang paninindigan ng Ontiveros at siguradong tutugisin ang mga Duterte sa kanilang pagkakasala. Umapilang kampo ng isang pulis na isinasangkot sa kaso na manawawalang sabungero kay PNP Chief General Nicolas Torre III na atasan ng Criminal Investigation o CIDG nilabas ang affidavit na 12 testigo laban kay Julie Dondon Patingonan. Sinabi na Atty. Bernard Betrolio, dapat isama ang affidavit na ito para makumpleto at luminaw ang investigasyon ng Department of Justice sa isyu ng manawawalang sabungero. Si Atty. Betriolo ay legal counsel ni Police Master Sergeant Joey Encarnacion na sinasabing may-ari ng palaisdaan at mano'y pinagtapunan ng mga labi ng mga sabungero. Mahigpit na pinagbabawal ng mga kontraktor na magbigay ng donasyon sa mga kandidato sa halalan ayon sa COMELEC nitong Huwebes. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na nakapaloob sa Section 95 ng Omnibus Code ang pagbabawal sa donasyon ng kontraktor sa kandidato kahit bago o pagkatapos ng halalan. Nakapaloob sa Section 95 na contribution for purposes of partisan political activity shall be made directly or indirectly by any of the following natural and juridical persons who hold contracts or subcontracts to supply the government or any division or subdivisions or instrumentalities with goods or services to perform construction or other works. Aniya, maaaring makulong ng 1 hanggang 6 na taon ang kontraktor kahit wala pa siyang nakukuhang kontrata nung panahon na nagbigay ng donasyon sa kandidato. Inatasan ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga electronic wallet na huwag nang kumonekta sa mga online gambling platform simula Linggo, Agosto 17. Nang tanungin ni Senator Alan Peter Cayetano kung kailan nilabas ng BSP ang kautusan, sinabi ni Deputy Governor Mamerto Tangonan sa kung kailan nilabas ang BSP ang kautusan, ang sagot ni Tangonan, today. Sa kabila nito, hindi pa rin kontento ang ilang senador dahil dapat ay pinagbawalan agad ng BSP ang mga e-wallet imbes na paabutin pa ng Sabado ng hating gabi. Ipinaliwanag naman ni Tangonan na kailangan ng mga e-wallet ng sapat na panahon ay matanggal ang link sa mga online gambling platform. Si Tangonan ay dating General Manager ng Smart Telecom, Director ng Globe Telecom Incorporated, kung saan hinawakan niya ang project management ng GCash. Samantala, siniwalat naman ni Senador Erwin Tulfo, ang Chairman ng Senate Committee on Games and Amusement na mula September 2022 hanggang August 6, 2025, na-discovering 11,985 illegal na gambling sites kung saan mahigit 6,000 online casino games, 236 na offshore
Shots at 4,813 ang may link sa online sabong. Sa ating balita sa Ibayang Dagat, 40 sibilyano na ulat na napatay matapos atakihin ng paramilitaryong grupo na Rapid Support Forces o RSF ang isang kampo na mabakwit sa labas ng El Fasher, kabisera ng North Darfur Province sa Sudan nitong Lunes ayon sa mga local rights groups. Ayon sa Emergency Response Group na tumutulong sa Abu Shuk Displacement Camp, nilusob ng RSF ang ilang bahagi ng kampo at tinarget ang mga sibilyan sa loob mismo ng kanilang matahanan ayon sa kanilang pahayag sa Facebook. Hindi bababa sa 19 na iba pa ang nasugatan sa nasabing pag-atake. Ang Abu Shuk Displacement Camp na nasa labas ng El Fasher at tinitirhan ng humigit kumulang 450,000 na mga taong lumikas dahil sa kaguluhan ay ilang ulit na inatake mula na magsimula ang digmaan. Bagamat nasa ilalim pa rin ng kontrol ng Sudanese military ang El Fasher, patuloy pa rin ang mga opensiba ng RSF sa lugar. Sa ating balita sa Ibayang Dagat, kahapon ay matagumpay na pinagdiwang ay 12 selebrasyon ng Araw ng Pagkilala ng Pangasinan State University Alaminos City Campus sa pamumuno ni Campus Executive Director Dr. Joseph Campit na may temang PS Union na may global na kahusayan at kahandaan para sa industriya tulay sa pandaigdigang ugnayan at kabalikat sa bagong Pilipinas. Dumalo ng personal ang punong lungsod na si Mayor Art Brian Celeste na nagatid ng makabuluhang mensahe ng inspirasyon at nagpaabot ng mainit na pagbati sa lahat ng nagsipagtapos. Pinuri niya ang kasipagan, dedikasyon at kahusayan ng mga mag-aaral sa larangan ng akademiko. Bilang panauhing pandangal, nagbigay rin ng talumpating puno ng inspirasyon si SK Chairman Dexter Real. Nakisa at nagpakita ng buong suporta ng mga opisyal ng pamantasan, gayon din ang kawani at guro. Samantala, sa siyudad pa rin ng Alaminos, ginanap kahapon sa Barangay San Vicente ang bamboo planting activity na lokal na pamahalaan ng lungsod ng Alaminos sa pamumuno ng City Mayor Art Brian Celeste sa pamamagitan ito ng City Youth and Sports Development Office upang ipagpatuloy ang pangangalaga sa kapaligiran at kalikasan. Ang inisyatibong ito ay naglalayong isulong ang balanseng kalikasan at tinitiyak ng mga likas na yaman ng lungsod ng Alaminos ay protektado para sa mga susunod na henerasyon. Samantala, sa bayan ng Bayangbang, muling nasungkit ng LGU Bayangbang ang titulong Model LGU Implementing Purpose sa buong probinsya ng Pangasinan. Ito ay isang pagkilala sa pinakitang pagpupursige ng LGU Bayangbang sa pagtataguyod ng kapakanan ng mga benepisyaryo ng programang Purpose ng DSWD sa bayan ng Bayangbang. Dahil sa personal na pagtutok ni Mayor Nina Jose Quiambao sa lahat ng usapang Purpose sa mga naisip at naisagawang inobasyon upang mas mapaigtingin pa ang tagumpay ng programa. Nagpasalamat din sa pagkikisa ng lahat ng departamento, ahensya at sektor na may kaaktibidad na direktang may kontribusyon sa programang Purpose sa panguna ng DSWD at MSWDO. Sa ating balita ng sports, walang atrasang suntukan si 8th Division World Champion Manny Pacquiao. Lahat ng iharang sa International Boxing Hall of Famer handa nitong sagasaan. Kagagaling lamang ng 46 anyos na pambansang kamao sa majority draw na laban kontra World Boxing Council welterweight ruler Mario L. Azteca Barrios noong July 19 sa MG Grand Arena sa Las Vegas, subalit mukhang lumalabo na ang rematch dito. Pinakamatunog na posibleng makaharap ni Pacquiao, malamang sa Disyembre si World Boxing Association lightweight titleist Gervonta Tank Davis. Pero may isang kondisyon si Pacquiao, dapat umakyat sa welterweight class si Davis at maaari silang magsuntukan sa catchweight na 145 pounds.
Marami ang naniniwalang nagwagi dapat si Pacquiao sa laban nito kay Barrios, kaya nairita ang MP Promotions head na si Sin Gibbons at tila sinisiraan na ang posibleng rematch kay El Azteca. Sumanya ko buwan ang ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Yung pong tagapagbalita ko po si Susan Valdez Yadaw. Kantapay po natin si Ka Edwin Inong. Oras po natin ganap ng alas 5:32. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Do'ti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIC Susan Yadaw sa Todo Balita. Okay mga kaibigan, good morning po muli. Ang oras po natin, ganap na alas 5:35 at welcome sa ikalawang bahagi po nating programang Todo Balita at Komentaryo. Malamig ang umaga, good morning po sa inyo. At kumustahin nga natin Ka Edwin kung merong bagyo kasi paglabas ko kanina umaambon-ambon at maginaw ang umaga. Pero kahapon din, isinagawa ang media launch para sa Search for TOEFL Awards o ito yung The Outstanding Filipino Awards conceived by Philippine JC Senate in 1988 with the aim to institutionalize public recognition for men and women aged 41 above and whose exemplary achievements are worthy of emulation. Tapos nilaunch din nila yung top 10 outstanding young men naman din. Ito naman yung mga 40 below ang edad. Pero kahapon, ayan, kahapon yan, paglabas natin, di natin namalayan, ang lakas pala na ulan. At ilang minuto lang yung ulan, lakas. Ilang minuto lang baha na po, yung ilang bahagi po ng Dagupan, yung mga normal na talaga, o usual na nababaha. Ayan, kaya yung traffic kahapon, matindi. Yun. Sandali ulan lang yun ha.
Ay, nako, talagang di na. Dapat siguro, no, kasi tayo kapag ka, yun nga, hindi tayo, yung mga opisyal. Kapag bumabaha, nag-iisip sila kung paano ma-resolve yung pagbaha. Pero pagkatapos ng baha, wala na, tigil na, stop na sila nag-iisip. Sana sinamantala nila, naglinis muna agad ng mga drainage, yung mga drainage system po natin, mga drainage canal, dapat linisin na kagad yan. Kasi nga kahapon, sandaling ulan lang yun, dulap lang tampol, ano ba yan? Dagupan. Talagang tama. Ako hindi ko pinapansin yung sinasabi nilang Dagupand, as in Pand, P-O-N-D. Tapos city, as in city, S-E-A-T-Y. Parang dagat na. Imagine mo, natalikod ka lang pagbalik mo, baha na kaagad. Ngayon lang nangyayari naman ito. Ano na nangyayari? Yan. Pero, yun nga po. Alamin nga natin ka, Edwin, meron bang bagyo? Pumasok na ba si Goryo? Kasi si Goryo nga, nabalitaan niya natin si Goryo, nandito na kahapon. Yung balita nila, actually, yung dinig natin andito na sa PAR. Pero, ang pagpasok niya ay bandang Huwebes. So, si Goryo na ba to? Alamin natin yan mamaya sa kay Pag-asa. O sa ating weather update kung di natin makontak ang Pag-asa. Yan, kahapon ni-launch ang Search for Outstanding Filipino 2025 diyan dito sa Lennox ng mga miyembro opisyales ng JCI o ang tawag sa kanila, Senate JCs. Tama ba yon? Ayan. Kasi tayo, JCI. Ayan. 5 kategorya to honor modern day heroes. Ayan ang inilunsad po kahapon. Pagpipilian ng recognition, merong 5 kategorya. Government official, ito yung mga elected or appointed. Private sector, professionals and practitioners. Kasama na dito yung mga NGOs. Mga cause-oriented individuals, people who champion advocacies, mga non-government organization, ito yung mga grupo dedicated to service, and community contributor, mga individuals whose consistent work benefits their community. Ayan. Itong media launch na to, kahapon, nagtipon-tipon ng mga sectoral representative saka member ng, JCI Senator, JCI Senate. Ayan, pinangunahan po ni dating board member Carol D. Sison, na siya yung nag-welcome ng mga guests sa tinatawag po nila A Celebration of the Filipino Spirit in Action. Nagbigay din ng kanyang keynote sina JCI National President, JCI Senator Cecilia Madrid D. At yung nga sabi nga nila, our nation needs individuals who struggle yet still give acts of real heroism. This is more than a trophy. It is a movement. Ayon kay D. Ang TOEFL o the Outstanding Filipino National Chairman Ray Felix Raffles, nandun din siya para i-present ang overview ng search at ipinaliwanag niya ang kung paano kahigpit ang pagpili. Actually, wala pang parang wala pang nanalo dito po sa lalawigan ng Pangasinan. Pwede kang mag-nominate. Ayun nga, kaya nga hinihikayat nila ang lahat na i-nominate yung kapag yung nakikitang karapat-dapat na i-nominate para dito. Okay, ayun nga. At inassure niyang publiko na walang politika. Ito yung maganda, walang politika dito sa sa pagpili po na pagpili ng TOEFL o Top Outstanding the Outstanding Filipino Awards. At ang napag-alaman natin ang chairman of the board sa mga judges ay mismong Supreme Court. Imagine. Ang tindi pala nito, Nung tanong niya natin kung merong monetary award, wala. Lahat lang. Ito yung mga parang sabi niya, more than money. Yan. More than monetary. So yung more than monetary, yung yung reward o yung feeling nga nito. Beyond, sabi nga, walang reward, no, but beyond monetary. Isang napakagandang trophy lang.
na pinakita rin nila kahapon. At pati yung gumawa ng trophy ay talagang kinikilala nila at napakagandang trophy. So, yun. Yung mga, kung merong nalalaman, madali naman daw ngayon madali na ngayon ang mag-nominate kasi ida-download mo lang yung download lang yung application form at kahit sino pwedeng mag-nominate. Ayan. Nung tanungin, kailangan ba na alam ng ino-nominate na siya ay ino-nominate kasi baka meron iba sinusurprise para bigla awardee siya. Pero sabi nga nila, maraming mataong humble, may agdagabay. Andila, ang yalapi babali ditan. Mga ganun yung tanong, mga ganun yung kanilang sagot. Pero yun nga, tinuro na nga ni strategy. Sige na, na-nominate na kita, wala ka na magagawa. Ayan, so kailangan na lang mag-comply sa mga requirements kasi hindi rin basta-basta, kailangan may proof nung kanyang kung ano yung kanyang mga nagawa at saka yun, sino siya, parang gano'n, para maging karapat-dapat natawaging the outstanding Filipino. So yan, mamaya i-research natin kung sino-sino na yung mga nanalo dito. Pero yan sa top outstanding young men, medyo, ito naman, ito yung mga 41 above, ito yung masasabi nilang may mga legacy na, may mga nagawa na, may mga napatunayan na kung ano yung kanilang mga ginawa. Ayun, so talagang hindi mo na matuturingan kung ano yung kanyang mga nagawa. At hindi lang mga, kasi nga karamihan naman nakikita po natin ng mga nananalo, mga sikat na rin, mga taong may pangalan na. Pero yun nga, dahil nga sa kuminsan limitado yung nagno-nominate. Kaya nga, pwede mag-nominate kahit sino, kahit ang tao ay nasa laylayan pa, o kahit na nasa yung pinakamahirap pa. Basta, merong masabing significant na nagawa siya sa bansa. Kasi national to the outstanding Filipino. Or pwedeng, kahit siguro doon sa lugar lang niya na nagbigay ng impact sa buhay ng iba. Yun. Dapat meron siyang kakaiba. Yun. Kapag yung mga kasi yung mga sinasabi po natin ng mga sikat na sa larangan ng ganito o sa larangan ng ganon, at least meron talaga silang alam na kung ano yung mga nagawa nila. Pero marami yung mga humble lang, walang camera, hindi ipinapaalam kung ano yung kanilang mga magaganda nagagawa, pero alam ng komunidad. So, yun yung pwedeng hanapin. Kaya, lahat pwedeng mag-nominate or may mga grupo para mas matindi, mas maganda, may mga grupo daw na pwede mag-nominate nga po dito sa the Outstanding Filipino 2025. Yan. Search for the Outstanding Filipino 2025. Pwede manggaling sa government official or pwedeng private sector, cause-oriented individual or NGOs o community contributor. Yan. Mamaya naman tignan din natin naman paano naman yung 10 Outstanding Young Men 2025. Ito naman yung mga edad naman 40 below. Bata pa, meron nagagawa na. O bata pa lang, may mga significant na nagawa na sila na sabi nga natin, nagbigay ng difference in the lives of the Filipinos. Oras, ang bilis po ng oras natin mga kaibigan. Ay, ang bilis talaga. 5:46. Good morning muna kina Tita Ani. Good morning kina Sir Napoleon ko. Baha uli sa inyo. Yan, si Remy Maniklang Sabala, Tristan Wyatt Gulay. Good morning, Cecilia Morante. Yan, magandang umaga. At babalik po tayo pagkatapos po lamang na ilang paalala. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico.
Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIZ Susan Yadaw sa Todo Balita. Okay mga kaibigan, bilis po na oras natin. Ganap na po ng alas 5:49. Meron pa tayong 11 minutes bago sumapit ang alas 6 ng umaga. Ayan, sabi nga natin, sana naman wala. Pero ito, dahil sa localized thunderstorms, patuloy na nakararanas ang malalaking bahagi ng Pangasinan ng pag-ulan, pagkidlat, kulog at malakas na pagbugso ng hangin. So wala pong bagyo, localized thunderstorm. Pinapayuhan na lahat na mag-ingat at manatili na lamang sa loob. Ayan, sana nga naman wala na kasi marami pa po tayong mga kababayan, lalo na po sa western Pangasinan, yung mga binayo ng bagyong Emong, hanggang ngayon hindi pa sila move on, hindi pa sila nakaka-recover. Yung mga marami tayong mga kababayan na sira o nawalan ng bahay. Iba talagang ubos talaga, itinangay talaga ng hangin yung kanilang mga bahay. Wala pa hanggang sa ngayon, hindi pa sila nakakasimula na mag-move on. Pati yung kuryente, hindi pa 100% na i-restore yung power dyan sa dito sa western Pangasinan. Narito yung status ng affected areas ayon sa power advisory ng Panelco. Ang Agno, yung mga affected areas Agno, Alaminos City, Anda, Bani, Bulinaw, Burgos, Dasol, Infanta, and Mabini. So 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nakaligtas ang Sual kasi malapit-lapit na siya dito sa Eastern. So hanggang hanggang after ng Sual kasi Alaminos. Ayun. So hanggang Alaminos lang yung Sual nailigtas siya. So 9 na bayan ang affected ng Typhoon Emong at mga nawalan ng kuryente. So ang unang na-restore yung mga nasa poblasyon area. Kaya hanggang sa ngayon, may makikita kayo ng mga kababayan na nandyan sa munisipyo, nasa mga gilid-gilid sila, nasa gilid-gilid nag-charge ng kanilang mga gadgets. Ayan. Ayon sa Power Monitoring Report ng Panelco, ang Agno na merong 17 barangay, 14 barangays na ang restored. So may 3 barangay pa na hindi pa rin na wala pa rin kuryente hanggang sa ngayon. Sa Anda, out of
18 barangay, 17 ang restored ang kuryente. So meron pa isang barangay na wala pa rin kuryente. Sa Alaminos City, 30 out of 39, 36 barangays na ang naibalik na o meron ng kuryente. So meron pang 730, 39. Meron pang 3 barangay na wala pang kuryente. So sa Bani, okay na. 27 out of 27, 100% restored na. Sa Bulinaw din, 30 out of 30, may 30 barangays na ang fully restored na yung kanilang kuryente. Sa Burgos, out of 14, meron pang isa. Meron pa isang barangay ang wala pa rin kuryente hanggang sa ngayon. Sa Dasol, okay na. 18 of sa 18 na barangay, 18 na yung restored, 100%. Infanta, ganun din. 13 barangays, meron na sila lahat na kuryente. Sa Mabini, ito, out of 16, meron pang 4 na barangay. Tama ba? Kasi 12 pa rin yung restored eh. 12, 13, 14, 15, 16. 4 nga. 4 na barangay pa ang wala pa rin kuryente hanggang sa kasalukuyan. So, ganoon. Kuryente nila, importante ng kuryente ngayon. Number 1, pag-charge ng cellphone. So, sa ulat po ng Napocor, ay Panelco 1, 93.75% na yung na-i-restore nila yung kanilang mga kuryente. So yon, ay ilang barangays na lang yung binagit natin kanina, 3, 1, 4, 5, ayun, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam na barangay na lang sa buong distrito na sineservisyon po ng Panelco 1 ang wala pang kuryente. Dati halos lahat yan, buong So ganun kabilis. Kaya very proud sila magbalita. Ganun din kabilis yung kanilang mga serbisyo. Ayun. So imagine 192 yung naapektuhang barangays na inayos po ng Panelco, at ang MCOs na affected ay 109,793. Tumay labit itong baga may MCOs ay. Yan, municipal. Sige. Family siguro to. O kaya consumer. O diba? Kasi kung barangay 192, 109. Family siguro itong mga apekto na to na ngayon at least kahit pa paano naibalik na rin po yung kanilang yung power nila at power na ulit. Pero yun nga po, marami pa nga po yung yung mga kababayan po natin ang nasalanta ng emong, hindi pa rin po sila fully recovered, hindi pa rin sila nakakapag-start na ipatayo yung kanilang mga bahay. So ang PSU, meron silang tinatawag na Adopt a Family. Meron isang pamilya na tinutulungan sila, lalong-lalo na yung mga hindi pa nakakapagsimula, hindi pa nakaka-move on. Ang Inner Wheel Club of the Philippines District 379, meron din po silang napiling isang pamilya na tutulungan. Ito talaga yung hindi pa talaga hindi naman inabandon kasi hindi na nila matirhan. So pansamantala nakikitira sila sa mga kamag-anak. Ayan, hindi ka naman pwede makitira sa kamag-anak ng forever. Kaya yun po, merong napili din ang Inner Wheel Club of the Philippines District 379 na pinamumunuan ngayon ni District Chairperson Mary Jean Gayndato Mejia, na isang pamilya sa Barangay Maawi yung tutulungan ng Inner Wheel na maipatayo muli yung kanilang bahay. Pero initial lang, at least may tayo, mabubungan nila, madingdingan nila, at maibalik yung mga pintuan, bintana, wasak talaga at muli na nilang mapagtirhan, malaking bagay na yon. Buti na lamang timing yung napiling pamilya ay construction worker, yung tatay, o di ba? Ayan, kaya ang usapan, magbabayanihan na lang. Ayan, bibilhin ng Inner Wheel ang construction materials o materials na kakailanganin, at magbabayanihan na lamang yung pamilya para ipatayo muli yung kanilang bahay. So maraming ganyan po, maraming mga
tinatawag po natin na mga NGOs na gusto makatulong sa ating mga kababayan. Kaya nga dyan nga, sa First District, yung pinaka most affected itong mga nakalipas na itong nakalipas na kalamidad. Sa atin dito sa Dagupan, kala natin kawawang-kawawa na tayo. Yun nga, nababaha. Ang problema lang natin dito, maalipunga. Maalipunga, tsaka or yung tawag nito, yung possible na pwede ka magka-leptos or pwede ka naikulabot, idabot, kasi nga dalap. At yung mga iba talaga, nababad na yung kanilang magamit, nasira na yung kanilang mga appliances na hindi na nila may taas kasi wala na silang pagtaasan, hanggang doon na lang, lalong-lalo na yung mga wala silang mga second floor. Marami ng mga damages dito po sa Dagupan City, pero nga lang, cause ito ng baha. Pero yung bahay nila, at least nandyan pa, nabaha nga lang, nababad nga lang. Kailangan mo lang maglinis after nun. Unlike dito nga po sa nabagyo, na hangin po yung dala at talagang destructive, nasira po yung mga bahay. So yun yung pagkakaiba, parehong kalamidad pero mas matindi. Yung sa atin, 2 linggo halos yung baha, di ba? Nagbakasyon yung baha. Doon sa kanila, mong sandali lang, dumaan lang. Ilang oras, 4 na oras na humagupit, nagbayo ng hangin. Pagkatapos nun, katahimikan. Yun, katahimikan. Pero kita mo lahat ng mga puno, natumba na lahat, yung mga bubong, nagliparan, yung mga bahay na hindi naman ganun katibay, nangagiba, nawasak, may mga partially damaged, meron talagang buo, damage talaga lahat. Ganun po katindi yung yung pagkakaiba rin naman. So siguro po salamat na rin tayo bahalang ilang mo na lang si baha as compared sa hangin. Pero yun nga, kahapon nga, umulan lang ng konti, dulap lang tampol. Parang parang namiss agad ng baha ang Dagupan. Bumabalik siya kagad, wag naman. Di pa nga nakaka-recover. Yung ba di pa nga nakakapaglinis eh. Sabi nga nila, hindi nila alam saan nila itatapon yung kanilang magamit na mga nasira na o yung mga damit nila na nangabasa, nababad sa ulan o nababad sa tubig baha. Kaya nga sabi nga natin sana kapag ito, ang daming mga portion nga naman, di ba pwedeng tignan ng syudad, pukpukin niya ng DPWH. Ang tagal-tagal na nakatenga. Ilang taon na mula nang simulan itong construction, itong pagtaas ng kalsada dito po sa Dagupan. Ang tagal-tagal na. Hanggang ngayon hindi pa rin tapos. Di ba nila pwedeng i-fast track para naman kapag makabawas naman sa problema kasi ito nagkukos po ng traffic na isa pa. Kaya nga kahapon talagang grabe yung traffic. Ipupunta ka lang ng Tambak, halos 1 oras ka na bago ka makauwi. Talagang kulang na lang, mas mabilis pa yata yung langgam na nakauwi. Kung naglakad si langgam pauwi ng Tambak, mas nauna pa siya nakarating sa akin. Yun, ganun katindi yung traffic kahapon. Sabi nga rin natin kahapon, kapag meron yung time na yung mga poso, sinisipag talaga sila. Kahit na stop, talagang gagawa niya na parang paspasan ka. Tatawagin ka nila na go ka na, go, kahit na anong tawag nito, kahit na naka-stop. So yun, sabi nga nila, sino ba masusunod, ang traffic light o yung poso? Yung tao. Ganun. Sundin mo tayo, ganto ka la. Ang gano'n pero kapag walang poso, huwag kayong susuway kasi ginawa ko na yan one time. Pwede naman pala kahit na naka-stop, pwede kang mag-go, huhulihin ka nila. Ayan. Dito naman sa Tambak, meron din to. Ito report natin sa poso, sana nakikinig. Doon sa Tambak, dyan yung talagang pinaka matinding traffic na yan, doon sa intersection doon papunta ng Tubong Road, yung papasok doon sa Tubong Road. Grabe yung traffic dyan, sobra ang tagal. Walang nagmaman na poso. Ayan, baka sabihin nila meron. Meron nga, pero nandun siya sa banda rito, doon sa malapit sa bahay ni Dr. Mejia. Huwag man, isang to kaway. Kapag nakalabas ka naman na doon sa traffic, kahit hindi nakawayan, talagang mag-move na yan eh. Ewan, bakit siya nandun? Samantalang yung traffic nandun sa may intersection. Wag nila sabihin na ako lang nakapansin kasi lahat yun ang napapansin nila. Halatang halata, wag nyo na hintayin na i-video kayo
para bago kayo lumabas. Kasi parang nagtatago sa traffic. Makikita mo nandun din siya, pero hindi siya doon sa traffic area na. Bahala na yung mga sasakyan doon na salasalabat. Kung kakanan sila, kakaliwa, pagalingan yan, nguso-nguso ng sasakyan, kung sino mauna. Tapos bigla mo makikita, ops, may poso pala doon. Takot. Hindi siya, ayaw niya, bahala ka dyan sa buhay niyo, dito lang ako. Tsaka siya maggagaganon, magkakakaway na go. Go naman talaga. Wala naman silang choice naman yung mga kundi mag-go na talaga. Pero yan, napansin lang natin, napakaraming dapat pang ayusin ng ating dito sa syudad. Sana, kung baha na lang nga, pero pwede ba pakiayos na ninyo yung traffic, tapos yung mga tapusin na, pukpukin yung mga DPWH, tapusin na kagad itong mga dami-dami pa rin na hanggang ngayon tigkakapiranggot na nga lang naman. Doon sa meron pang natitira, doon sa may Burgos. Tapos dito sa may Rizal, hindi pa rin tapos. Tapos, meron pa, tigkapiranggot na lang, ba't ba nila tapusin? Ayan, pero mga kaibigan, naubusan na rin ako ng bed at wala na rin tayong oras. Antabayan po ninyo, susunod agad, early in the morning. Makakasama po ninyo si Kaaron Orly Navarro. Good morning, Romy Maneklang sa Balat, saka si Sofia Mamaril Matias. Good morning, Mamata and Tropa. And DC Vian, ang aga nagising, Madam Rose, saka si Kuya Benji. Good morning. So wala na po tayong sapat na oras sa susunod agad, early in the morning. Programang Todo Balita at Komentaryo, ako po nyo nakasama sa technical side. Kami nyo nakasama, hindi ako. Kami nyo nakasama sa technical side si Ka Edwin Inong at sa ngalan po ni Kaaron Liway Iparagire. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus